Yun mga boss, magandang araw naman sa inyo. Andito na naman tayo upang magbigay sa inyo ng isang magandang tips at pamamaraan kung paano yung tamang maintenance ng ating mga unit mga boss. No? Siyempre, kung bago kayo sa aking channel, huwag niyo pong kalilimutan mag-like, share, comment at pindutin ang aking subscribe button, lalong-lalo na po baka pwede naman pakihit ang aking notification bell para lagi tayong updated sa lahat ng video ina-upload natin mga boss, no? Kaya umpisahan na natin ang ating unboxing para sige kakabit nating rear shock ng ating motorcycle, no? Ito pong brand na to ay ito yung ating in-order na Takasago. Makikita nyo lang actual to at kung paano natin ikakabit bukas mga boss, no? Dahil kararating lang nito ng isang araw, ngayon ko lang i-unbox kasi may pasok tayo. Kaya ngayon lang natin i-unbox. Tara mga boss, samahan nyo akong i-unbox natin para makita nyo ng actual yung ating in-order na Takasago mga boss na. Ayan. Kung mapapansin nyo, ito yung brand ng Takasago, no? Ayan. Marami na akong nakitang rito, review. Kaya mas pinili natin to kaysa yung may mga baso kasi kamukha to ng stock natin. Hindi naman yung ganitong klase. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung klase in-order natin. Pero Takasago po talaga yan, no? Marami akong nakitang magagandang review rito na gumamit nitong mga Takasago. Pwede rin pala itong mga boss, PCX, NMAX, Aerox, at saka sa ating Honda Airblade, no? At syempre, ito po yung ating napili dahil stock po yung gusto natin maging rear shock pa rin natin mga boss, no? Ibabalik natin sa stock. Although na ibang brand na yung gamit natin, hindi talaga yung galing sa mismong Honda, no? Sinubukan natin to kasi malalaki yung spring nito mga boss, nakita ko to sa review. Tapos nakita ko na rin to dun sa mga nag-vlog, no? Itong Takasago na to, yung mga gumamit nito, talaga namang 95% yung nakita kong gumamit nito is talagang tumatagal. Napansin ko kasi dun sa mga nag-review tungkol dun sa mga may baso, yung may mga tangke, almost 1 year lang yung tinatagal nung kanilang rear shock, no? Kasi yung stock natin, magpo 4 years na yung unit natin. So ngayon pa lang nagkaroon ng tagas yung ating rear shock na stock. Kaya mas gusto ko pa rin yung stock na gamitin o yung kamukha pa rin ng stock, no mga boss, no? Although na ibang brand yung gamit natin ngayon, mas pinapanatili ko na stock yung lahat ng magagamit natin maliban dun sa mga ibang nakikita nyo sa aking motorcycle. Bukas, ikakabit natin to para makita nyo yung actual na installation ng ating biniling rear shock, no? Mga boss, no? Sa ating Honda Airblade. Ayan. Kung mapapansin nyo, tingnan natin yung physical appearance itong binili nating hydraulic rear shock, mga boss. Ayan. May nakalagay dito, Takasago hydraulic motorcycle damper assembly. Ayan. So, syempre, may nakalagay yung heavy duty. Tapos yung pagkaka-print ng ating Takasago, talaga naman masasabi ko na boss, no, talagang kung titingnan mo, mamahalin. Although yung presyo nito mga boss, ilalagay ko na lang dito sa description sa ating video para malaman nyo. Pati yung store na pinagbila natin ito sa online platform mga boss, no. Ngayon, buksan na natin para makita natin ng personal yung ating biniling rear shock mga boss, no? Yung ating Honda Airblade. Gaya po ng sinabi ko, is pwede to sa NMAX, Aerox, PCX at Honda Airblade mga boss sa unit natin. Ayan. Kita nyo naman yung shield na shield yung ating binili. Ayan, may selyo. Ayan. Tanggalin natin. Para makita nyo ng personal. Baka sabihin nyo, yan. Ayan. Dito mga boss, makikita nyo rito na meron ditong naka-print, no, na Takasago. Yun yung originality nila, no, yung trademark nila. Tapos meron din ditong sticker siguro to, itong nasa loob. Is nakalagay dyan is Takasago, no. Yung pagkaka-print niya is glossy na parang nagkakaroon ng ng magandang effect yung na pagkaka-print. Ang nagustuhan ko dito mga boss, is yung spring niya, kung titingnan nyo, medyo mataba kaysa dun sa stock natin mga boss. Ayan o, medyo mataba to. Ayan. Tapos,
Halos kaparehas to nung ano, kung mapapansin nyo, kaparehas siya ng pang Aerox, no? Pero pwede ito sa atin, kasi itong part na to, papasok to dun sa loob, mga ganyan. Kasi nasa loob yung kabitan natin ng rear shock, yung tornilyuhan. Tapos ito naman yung nandito sa baba. Ayan. Nandun pa rin yung rubber damper, in case magbabounce yung ating shock, no? Tsaka, quality, mga boss, tingnan nyo. Yung ating shock, oh. Quality. Yung ating unit, mga boss, is 4 years na si Honda Airblade, no? Kaya, nakita ko rin, at napansin ko, naobserbahan ko sa araw-araw nating biyahe, na kapag may tagas na yung ating rear shock, matagtag na po siya. Hindi na nagpi-play ng maganda yung shock na nasa loob dahil may tagas na yung langis na ating Honda Airblade. Pinili ko pa rin yung stock na kaparehas para ganun pa rin yung unit natin, mga boss. Ako, hindi naman ako tumitingin ng brand o yung marami kasi akong nakita nung una, bala ko nga rin sana bumili ng mga branded, no? Pero tumingin-tingin ako ng mga review, napansin ko lang din na mas parang mabilis magkaroon ng tagas o mabilis masira yung mga nabibili nilang may tangke, yung may sub-tank. Kasi may kasamaan ako sa trabaho na ganun yung kanya, no? Medyo, syempre, may brand, mamahalin, mahal yung pagkakabili. At umabot lang siya ng halos 1 year. Hindi niya na nagamit kasi pinatry niyang ipagawa, mas lalong pumangit, no? Sa rear siya kasi ng ating Honda Airblade, hindi ko pa nasubukan magtanong kung nare-repair o napapa-repack yung ating panglikod. Pero dun sa mga nabibili na branded na yung aftermarket na mga shop, yung may mga sub-tank, nare-repair po nila yon. May mga shop na nagre-repair nun. Eh tayo naman, para at least hindi na tayo magpa-repair, bumili na lang tayo ng bago. At kayang-kaya naman sa bulsa natin, mga boss. Ilalagay ko na lang yung description. Ilalagay ko na lang yung presyo nito sa ating video, mga boss, no? Para malaman nyo rin kung magkano talaga yung bili natin dito. At least may idea kayo kung magkano at ito yung stock ng kaparehas. Ito yung kaparehas ng stock ng motor natin na rear shock, mga boss, no? Ayan. So, yun mga boss, maraming salamat, ano? At bukas, install natin ito. Ipapakita ko rin sa inyo kung paano in-install sa Honda Airblade to. At kung ano-ano yung mga tatanggalin. Kaya hanggang dito na lang, mga boss. At abangan nyo na lang bukas to pag in-install natin.